Hello guys! Good evening Good evening. As usual, September 10 pa rin. Kala ko kasi tapos na yung pagbablog ko eh. Di ba kanina nga, nag-usap pa tayo na sabi ko bukas ako ulit magbablog pagkagising ko. Pero, kasi, nandito ako sa kwarto, mag-isa lang ako. Tapos maliwanag pa. Kaya, naisipan ko uling makapagkwentuhan sa inyo. Tingnan nyo guys ipapakita ko sa inyo. 7 na rito. Pero, tingnan nyo. Yung liwanag sa labas kung ano sa tingin nyo. Kayo ang maghusga kung alas 7 pa ba o maaga pa. O hindi pa alas 7. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo mga guys. Ito. Ayan o. Nakita nyo. Nakita nyo yung ulap. Alas 7 ng gabi. Aabutin pa ng alas 8 yan. Sabi ko sa inyo guys, kahit na nga 9 PM pa, ganyan pa maliwanag. Kaya, ito, nandito uli ako. Gusto kong makapagkwentuhan kasi sa inyo. Muli natin talakayin yung pagpunta ko nga rito sa bansang UK. Nabanggit ko na yun nung nakaraan, di ba? Na dumaan ako sa maraming pagsubok, na nag-IELTS ako, nag-review ako. Pero gusto kong pag-usapan natin yung pagpunta ko rito talaga. Yung sa aeroplano, yung flight ko. Tapos pagdating ko dito, ano bang unang ginawa ko pagtapak ko dito sa UK? Ano bang unang ginawa ko? Kasi sa mga OFW na gaya ko sa iba't ibang parte ng mundo, hindi lamang sa UK, maging sa iba't ibang bansa gaya ng Canada, Australia, New Zealand, kahit nga Amerika eh. Tapos sa maraming bansa na maraming mga Pilipinong OFW na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo kahit nga sa Japan, sa Korea. Siyempre pag dumarating sila sa bansa na pupuntahan nila, yung unang tapak nila, ano bang unang-unang ginagawa nila? Ako, ano lang parang ordinaryo lang na pagpunta ko dito. Parang pumunta lang ako kunwari ng probinsya, tapos bumisita ako sa mga kamag-anak ko. Ganun lang. Pero kasi dito, pagpunta ko dito, hindi sa kamag-anak, kundi sa trabaho. Pag-usapan natin yung naging karanasan ko sa airport. Medyo maganda kasi to guys nung pumunta ako sa airport. Yung flight ko. Nung time kasi na pumunta ako dito guys, libre naman yung pamasahe ko. Siyempre, sagot ng employer Pero, ako yung pinag-book nila. Ako nag-book ng flight ko. Kaya, ang ganda nga na nangyari Kasi, nung nag-book ako, kasi first time ko Pero kasi gusto ko kasi ako mag-book. Wala lang, nagustuhan ko lang. Kasi nga, tumitingin kasi ako ng connecting flight kasi wala kasing direct flight dito sa UK. Walang direct flight dito, kundi may connecting flight. Mahilig kasi ako mga kabayan, mahilig ako mag-explore. Mahilig ako mag-adventure. Gaya halimbawa nga nung yung nag-schedule ako ng flight ko. Hindi ko na rin babanggitin kung saan ako nag-schedule. Kasi pwede ko rin naman banggitin kung saan ako nag-schedule kasi para makatulong din to sa website na-schedulean ko. Kasi ako guys, nag-schedule ako sa trip.com. Marami naman mga website na pwedeng mag-schedule ka ng flight. Napakaraming magandang website. Pero nagustuhan ko lang doon kasi yung mga connecting flight niya napakarami, iba't ibang bansa. Kasi palibasa nga UK to, parte ng Europe. Gusto ko rin magko-connecting flight ako sa Europe. Yun ang gusto ko Kaya mabuti naman na pinahintulutan ako ng employer, 'di ba? Swerte
pinahintulutan ako ng employer mag-book ng flight. Wala lang, sinabi ko sa kanila kung pwede ako kasi unang-una nung nakapasa kasi ako siguro natuwa rin sila. Dahil nga apat kami Pilipino pero ako nga lang nakapasa. Siguro naghihintay na sila ng employer rito para magtrabaho. Dahil nag-iisa na lang ako, parang siyempre hindi nila expect kasi nga ang hirap nga makapunta rito, mahirap ang IELTS dito. Ibig sabihin yung pag-exam mahirap talaga. Hindi naman sa pagbibiro. Sinasabi ng iba, marami nagsasabi sa akin na madali lang, meron ganun. May mga language naman daw, sign language daw. Di ko alam kasi yung ganun eh. Pero yun nga, kasi nga dapat nga apat kami, ganun ang nangyari. Mapunta tayo sa pag-book ng flight, di tumitingin na ako. Tapos, yun na, yung maganda kasi yung pag-book ko ng flight nakakatawa. Di nag-book ako, kasama ko yung yung panganay kong anak, nag-book ako. Tumingin ako ng flight. Tapos may nakita ako, mga guys, mga kabayan, na bali papuntang Turkey, yung connecting flight niya, Turkey, dalawa lang Tapos, papuntang UK. Ibig sabihin, ang stopover ko, sa Istanbul, Turkey yun Tapos to UK. Pero ang nangyari, yun nga, nagkaroon ng problema kasi medyo nagkamali yung lagay ko na pangalan ko. Dapat, kailangan tama yung pagkakalagay mo ng pangalan mo sa ticket. Totoo naman talaga, di ba? Kaya, buti na lang, hindi ko pa siya na-apply. Kasi nag-search din ako, nagtanong-tanong din ako kung kung yung paglapag ko nga sa airport ng UK, kung tatanggapin nila yung ganun. Kasi parang inisip ko, ticket lang naman yun Kumbaga, pangalan ko pa rin naman yun. Sa passport ko yun, kaso nga lang, yun nga lang nagkamali na nalagay. Maigpit talaga mga kabayan, mga guys, maigpit. Hindi nila pinayagan yun. Ayon sa nila sa immigration. Kaya, nung na-search ko yun, nagbuko uli ako ng nagtanong din ako dito sa UK. Kasi may mga tayo, alam naman, mga Pilipino na mga kapatid, kabrad ko nga, na matagal na rito, tinanong ko sila kung pwedeng ganun. Sabi nila, mas mabuti palitan mo na kasi para hindi ka ma-hold. Yun naman kung nandun ka nasa airport ka na rito, dito sa UK. Marami kasing airport dito, meron sa London, meron din sa Birmingham, maraming parte ang airport. Yun lang sa hindi ko pa alam yung isang airport basta ang lang sa London, may mga airport doon, marami din. Tapos dito sa West Midlands meron din. Yung nga sabi sa akin na baka ma-hold ako. Sayang naman kung nandito ka na tapos pabalikin ka nila, di ba? Ang hirap nun. Mahirap yun, baka di ka na makabalik nun. Kaya nag-book uli ako. Etong maganda, nag-book ako. Mali ang binook ko, baba ako ng Hong Kong. Pagkatapos, pagbaba ko ng Hong Kong, yun nga, bababa ako ng Istanbul, Turkey, tapos UK. Ibig sabihin, nagdalawa ang stopover ko. Imbis na sa una dapat, isa lang, nag-stopover ako sa Hong Kong at saka sa Istanbul. Yun, okay na yung pangalan ko mga guys. Okay na, napalitan na. Inaayos ko na yung pagkakalagay. Kasi ako din naman na may kasalanan Tapos, yun nga, nung okay na, nakasikaso ko na yung nakapag-schedule na ako ng flight. Natatawa lang ako kasi hindi ko masyadong tinignan yung yung pag-apply ko ng ticket. Kasi meron pala dong na kailangan, di ba, nakuha ko naman yung seating kung saan ako uupo. Kasi makikita mo dun sa website na ipapakita nila kung saan ka uupo. Paglabas ng itinerary ticket mo, papakita nila kung saan ka nakaupo doon. May mga number yung upuan ng aeroplano Tapos,
Ang ano ko lang, naging problema ko lang, hindi ko na-check yung sa luggage, may bayad pala yun. Kasi akala ko kasi nagtuloy-tuloy na eh. Baka siguro nalampasan ko, di ko nakita, nagtuloy-tuloy na. Kaya nung nasa airport na ako sa Naiya 3 dyan sa Pilipinas, sa mag-aano na ako, mag-aano na ako, mag-check-in na ako. Yun, kailangan kong bayaran yung baggage. Bali, nagbayad din ako kung hindi ako nagkakamali. 1.6 o 1.7, nagbayad ako nun. Kasi nga, hindi ko madadala yung baggage ko. Pagdating ko rito, makakalis ako. Pero wala akong dalang damit. Ano susuotin ko? Buti na lang, yun nga, nagkataon naman. Di ko talaga alam yun mga guys. Mga kabayan, di ko alam. Pasensya na, kasi mahina lang utak natin eh. Kaya ganun nangyari. Pero, ayun nga, buti na lang, kasama ko yung mga anak ko na malalaki na, may pera sila yun. Binigyan nila ako ng pera, pambayad sa, pambayad doon sa luggage para may check-in na. Tapos, kasi pala, madadala ko lang kasi yung ano ko, yung backpack eh. May laman na laptop yun eh. Lang madadala ko kung sakaling hindi ko mabayaran yun. Siyempre, hindi naman ako papayag. Wala akong damit. Pupunta ako rito. Anong susuotin ko? O sabihin natin, nandito na ako. Paano yung pambahay ko? Saan ako kukuha nun, di ba? Oh, siguro may magbibigay sa akin mga kapatid. Siyempre, nakakaya rin naman. Bigyan nila ako ng damit. Paano yung gagamitin ko na pangalis ko? Kasi sumasamba nga ako rito. Oh, kaya buti na lang, yun, nakaraos. Tapos ito na, maganda yung paglalakbay na. Yung paglalakbay na, yan. Ang ganda ng Hong Kong guys. Pagpunta sa Hong Kong, napakaganda. Bali, ang laki ng Hong Kong. Pagaba ko nga dun sa, sa Hong Kong. Syempre, yung mga Chinese, hindi naman ganong magagaling mag-English eh. Pero nagkataon, meron pala dun na kababayan natin na Pilipina, matagal na sa Hong Kong, pabalik-balik na siya. Kabisado niya yung way kung saan pupunta sa immigration. Yung pala, bababa pa kami at sumakay kami ng parang train, ang bilis. Hindi ko alam kung bullet train yun eh. Sumakay kami, sabi ko sa kabayan na Pilipinas, saan papunta to? Saan po papunta to? Sabi ko sa kanya. Hindi, diretso yan doon sa doon pa tayo pumunta sa kabila. Doon kasi yung sa immigration para lalabas ka, di ba? Sa immigration para sasakay ko ulit ng connecting flight papunta naman ng Istanbul. Tapos ang tagal guys, ang tagal ng pag sa Pilipinas to Hong Kong, 2 oras lang biyahe. Pero pag papunta na ng Istanbul, ang layo ng biyahe, abutin ng hindi nagkakamali, 8 hours to 9 hours. Kaya ganun ang nangyari. Kaya, nung nandun ako sa sa Hong Kong na ako, kasi, naghintay pa ako ng 2 oras. Ibig sabihin, yung 2 oras, naghintay ako doon. Pero yung pagsakay ko sa, Istanbul, papuntang UK, ayun yung mahaba. 8 hours, kung di ako nagkamali, 8 hours to 9 hours yun. Tagal. Tapos kaya nung nasa Hong Kong ako, syempre, video call sa family. Natatawa nga ako kasi wala akong dalang budget na talaga guys, totoo lang. May dala ako sa wallet ko, 100 pesos. Nandiyan pa ata sa wallet ko yung 100 pesos, nakatabi. Parang remembrance ko yun. Tapos nandun ako sa Hong Kong, gusto kong kumain. Buti na lang, marunong mag-English yun doon sa may 7-Eleven. 7-Eleven doon sa may Hong Kong, sa may airport. Sabi ko, tinanong ko kung pwede Gcash. Pwede pala Gcash. Sabi ko, may Gcash ako eh. Tama-tama eh. May wifi naman doon sa Hong Kong eh. Sa airport ng Hong Kong, may wifi, libre. Tapos, pinadalaan ako ng anak ko ng kung di ako nagkakamali, pinadalaan ako ng anak ko ng pera, 300 pesos. Oh. Tapos, syempre, dollars ang presyo doon. Kinalculate ko na lang sa sa app. Meron kasi akong app ng currency. Kinompute ko kung magkano, halimbawa, Hong Kong dollar to Philippine peso, yun. Meron kasi ako dito, dinownload sa Play Store na currency converter.
Kaya no, nakita ko, yung 300 ko, nakadalawang beses ako nang bili ng pagkain, guys. Alam niyo mga kabayan, dalawang beses, swerte. Nakakain ako, kaya, yun, time na yun, nabusog ako. Pero habang kumakain ako andun ako sa may sulok. Ang ganda ng mga, tanawin doon sa airport Ang lawak, ang daming mga naglalakad. Hindi nga ako nakapag doon Kasi nga, di ba, di ko pa, ngayon lang ako nagbablog. Yan, hindi nga ako nakapag-vlog doon sa airport na yon. Hindi ko alam kung may mga video ako doon, pero wala talaga ako nakitang video ko na Alam ko nag-picture lang ata ako doon hindi ko alam kung na-save ko. Titignan ko sa cellphone ko kung na-save ko kasi alam ko may video ko doon sa Hong Kong nung nag-ano ako doon. Nag-standby ako doon. Tapos nung kumakain nga ako sa gilid, tumabi muna ako sa may tabi ng 7-Eleven, kumakain ako. Pagkain ko, minsan kasi malikod yung yung mga mata ko Nakita ko yung bagay ko, yung sa may gulong sa bandang itaas sa may hiwa. Ibig ko sabihin, parang nasira. Di pa naman sira, bumuka lang. Iniisip ko, nung siguro pag transfer to, inaagis lang nila yung mga bagay. Yun ang mahirap minsan Bago yung bagay mo, yung baggage bag mo, bago. Tapos makikita mo na lang, sira na. Gaya ng isang kasama ko ang Pilipino dito na nagbakasyon ngayon. Ulitin ko lang guys diba sabi ko sa inyo mga kasama ko mga British sa Europe, walang Pilipino. Totoo naman talaga na yun ang kasama ko sa trabaho, puro mga British. Wala akong kasamang Pilipino, yun sabi ko. Pero meron Pilipino na nakikita kami na nasa ibang account siya, naka-assign siya sa hotel at saka sa golf. Tsaka lagi siya sumasama sa mga sa boss, sa may-ari ng kumpanya. Kasi nga ang kumuha sa kanya, galit siya Dubai, bali pumunta siya ng UK. Nag-exam din siya, nag-IELTS dun sa Dubai. Tapos ang kumuha sa kanya yung anak, kaya nauna siya sa akin. Kaya nakabakasyon siya ngayon sa Pilipinas. Yun yung wala nga rin siyang nasira rin yung bagahe niya. Bumili ata siya ng bagahe, doon niya nilagay yung mga damit niya. Yun nga, yung sinasabi ko, nag-usap kami nako sa paghahagis yan. Baka hinahagis yung yung bagahe, 'di ba? Pagdating sa lipat na, ilalagay na sa may eroplano 'yun. Nababato siguro, kaya alam mo naman yung mga nag-aano sa eroplano, yung mga hindi ko alam kung anong tawag doon yung kumukuha ng mga baggage tapos dinadala nila sa sa eroplano para ilagay doon sa compartment. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga tao na 'yun. Yun, kaya habang kumakain ko nakita ko, pero pinabayaan ko na lang, tuloy-tuloy pa rin yung kain ko. Tapos ang maganda roon talagang, 'di ba, may wifi lahat naman talaga ng airport may wifi Tapos merong doon, parang sa atin din sa Pinas, may bank, may saksakan ng cellphone. Pag gusto mo mag-charge, may saksakan ng laptop. Kaya nung doon ako sa Hong Kong, doon ako nakatutok, nagse-cellphone ako, lagi katabi ko doon sa may charger kasi marami nagcha-charge Siyempre nalulobat. Ayun. Pagkatapos noon yun na nga, yung malapit na yung oras ng connecting flight ko papuntang Turkey, Istanbul. Yan. Kasi lawak kasi noon. Nahanap ko pa yung yung gate kung saan ako pupunta. Ang mahirap kasi hindi kasi marunong mag-English yung mga yung mga Hong Kong. Totoo talaga. Lang senyas-senyas lang. Sabihin mo lang, halimbawa, kunyari sabi mo, where's gate 5? Or where is okay, kung letter siya, where is letter B? Pag narinig kasi nila yun, alam nila, hinahanap mo yung connecting flight. Alam na nila yun, kahit na nila naiintindihan sa English. Basta narinig lang nila yung letter or number, alam na nila yun. Kaya nung malapit na akong mag-flight sa Istanbul, yun, pumunta na ako, hinahanap ko na yung tapos umupo ko doon. Yun, pag upo ko doon sa may kung saan man yun,
na kung saan ako hindi ko kabisado guys eh. Mga kabayan, hindi ko kabisado kung saan yung kung anong yun, yung number or gate yung pinuntahan ko. Andun na ako tapos, ayun na. Pero bago ko ituloy yung sa Istanbul, ang nakakalungkot lang guys kasi nung ako rin kasi nag-schedule yung EuroAsia. Air Asia pala. Sorry nabanggit ko Pero hindi ko naman sinasadya. Ganun pala dun, walang libreng pagkain. Pero ang maganda lang sa Air Asia, may entertainment. Na-entertain ka ng mga stewardess, kumakanta sila, may palaro sila. Tapos, yun talaga, bibili ka lang ng pagkain. May mga pagkain ka lang bibilin mo. Kaya medyo nalungkot ng konti kasi nung nagpunta ako ng Papua noon Philippine Airlines may pagkain talaga yun. Tapos Air Niugini may pagkain yun. Pero ang pinakamaganda guys, mga kabayan, nung sumakay na ako ng Istanbul sa may papuntang Turkey, ayun na. Kasi alam nyo kung bakit. Ang laki ng eroplano, 707, Boeing, ang laki. 707 ba o 777? Basta Boeing siya, laki. Tapos, yun ang hinahanap ko talaga yung pagkain, ang daming pagkain. Kaya, pag kainan na, umorder pa ako ng extra Ang laki. Tapos, syempre, pag ganun kalaking aeroplano, may mga may mga TV yan, pwede ka manood ng pelikula. Pero hindi ko na ginawa yun Kasi gusto ko matulog, magpahinga. Medyo kasi parang hindi ko alam kung excited ako hindi ko alam kung nananaginip lang ako na papunta na ako ng UK. Minsan nga, tinatapi ko yung mukha ko Sinasampal-sampal ko kasi baka panaginip lang. Pero talagang nandun ako sa papunta na ako dito sa UK. Yan. Kaya nung nasa aeroplano na ako ng Istanbul, yan, 2 beses kumain, 3 beses ata. Kain ako ng kain. Talagang sinulit ko guys. Nagpapa-extra ako. Tapos nung malapit na, syempre excited Gusto ko makita ng UK, ano ba tsura Nung pababa na kami, nakita ko yung mga bahay. Sabi ko, ba't ganito mga bahay dito? Iisang design. Di ba nakita nyo pag nagpa-vlog ako, iisa ang design ng bahay. Kasi nga, yun nga yung nakwento ko sa inyo nung nakaraan na ang government ang nagpapasya ng bahay nila rito. Sila nagdi-design dito. Ganun talaga, ganun ang batas nila rito Kaya iisa lang. Kaya kasi pala, siguro, pagkakaalam ko ata, kaya ganun ang iisa ang design. Pag nakita mo yung bahay na ganyan, iisa, alam mo na agad na UK ang bansang to. UK, yan ang UK, yan ang England. Ganyan ang mga bahay dyan. Pero ang gaganda naman guys, kahit puro bato, di ba? Kita nyo naman dito sa kwarto ko, ang ganda. Sa labas, maganda. Yan. Talagang wealthy sila, wealthy sila sa sa bansa nila, yung kayamanan nila, sa yaman, wealthy sila. Tapos, yung bansa na to nga, rin, kasama rin sa top 10 na pinakamalinis na bansa at saka sa pollution, na walang pollution. Siyempre, meron mga pollution. Siyempre, may pollution pa rin, di ba? Pero, yung pinag-usapan natin, yung hangin Talaga yung hangin nila is, pag saan ka magpunta, kaya sa kalsada, di ba pag sa atin, pag naglalakad ka sa kalsada, sa EDSA o saan man, aamoy mo na yung mga usok ng mga jeep, tambutso, di ba dito, kahit maglakad ka, di ba nung namalengke nga ako, di ba? Nakita niyo, malinis, malamig pa nga, mahangin. Kaya nga, yun nga, yung nakikita ko na pababa na aeroplano. Excited na ako, guys. Tapos, yun nga, pumila na ako sa immigration, nakababa na, bumaba na aeroplano. Siyempre, hinanap ko muna yung hindi na, tuloy na ako sa immigration, kinakabahan ako kasi may checkin nila yung application ko checkin nila yun, medyo kinakabahan ng konti, mamaya baka ma-reject. Pero nakahanda na lahat yun. Inanda na ng agency yun, ang dapat kong gawin, makontrata ko, ng kumpanya. Naka-ready na yun, kaya handa ka lang kapag tinanong ka. Tapos, ka lang, ang sagot mo straight lang. Kung anong tanong sa'yo, yun lang sagot, kaya yun ang ginawa ko. Tapos, tinignan nila yung
yung passport ko kasi nandun yung nakatatak yung ano eh. Kasi bago ka umalis kasi ng UK dyan sa Pilipinas, pupunta ka sa ano, sa Makati. Pumunta ako sa Makati yun para patatakan ng visa. Yun nga yung visa ko, yung entry clearance ko papunta dito sa UK. Bago kasi tayo umalis mga kabayan, mga guys, yan, pupunta tayo sa ano, sa immigration dyan. Nandyan sa Makati yun eh. Yan, BFS kung tawagin. Sikat na sikat yan. Yan, tatatakan nila yan dyan, yung passport mo. Ayun yung ano yun. Pero may expiration yun ha. Nangyari nga guys sa akin eh. Nakalimutan ko sabihin sa inyo eh. Na, na-expired yung ano ko, tinatakan nila. Tapos tumawag uli ako dito sa UK o nag-email ako sa kanila na nag-expired. I-renew naman nila. Kasi nga, di agad na kasi kaso yung yung ano, yung pag-alis ko kasi nga, di ba nag-medical pa ako. Na-advance yung ano ko, yung visa ko eh. Kaya, yun, nag-email ako sa kanila, nag-email ang agency, nirenew uli nila yung ano, yung ano ko, yung visa ko, yung entry clearance ko papunta rito sa UK. Kaya bumalik uli ako dun sa ano, sa BFS. Pangalawang beses na balik ko. Siyempre, ano eh, titignan, magkakaroon ka ng ano eh, kasi yung una kasi, is, ano eh, priority yung ano ko, yung ano ko, yung entry clearance, sorry, nabubulol ako. Ano yon priority, pero yung pangalawa, hindi na priority, ano na lang, normal na lang. Kaya, ganoon din pala yung parehas lang naman. Kasi nga yung priority nga, di ako nakalis agad eh. Yung pagbalik ko noon, yun, naayos na. Yun na, napunta na tayo doon kasi nga naalala ko yung ano, yung tungkol sa immigration, di ba? Kaya yun, tinignan yung passport ko doon dito sa UK, sa immigration, tinignan nila, nakita nila na may tatak, galing sa kanila rin yun eh. Galing sa kanila yun. Tinatakan nila. Yun. Kaya, eto na, nung nasa airport na ako, nakalabas na ako ng immigration, excited pa rin ako mga kabayan, mga guys. Hinahanap ko kasi yung bagahe ko, akala ko nawawalan. Tagal kasi. Nung doon sa may umiikot, na conveyor, ang tagal. Sabi ko parang wala yung ano ko, yung maleta ko ah. Totoo, akala ko nawala na. Pero hindi naman pala, after ano, inaabot ng ano, mga kabayan eh, inaabot ng ano, ng almost kulang-kulang isang oras sa akin eh. Ang dami na naglabasan ng mga bagahe, yung mga baggage na bag dun eh. Sa conveyor, wala pa sa akin. Pero yun, nahanap ko nga. Masaya na yan. Yung exciting part dun, lalabas ka na ng ano, ng UK. Sabi, tapos susunduin ka na ng ano, ng magsusundo sa iyo. Nagsundo sa akin yung manager ko eh. Siya mismo nagsundo kasi natapat yung flight ko Biyernes, dumating ako Sabado. Kaya yun nga yung biyahe ko nga, di ba, ang haba. Kaya inabot ng ano, ng Sabado. Yun, paglabas ko ng ano, maglalabas na ako ng ano, guys, ng immigration, ng ano, ng airport sa Birmingham. Paglabas ko, grabe, kasi first time ko, lamig. Totoo talaga, malamig, di ako nagbibiro. Sabi ko, totoo pala. Kasi yung sabi nga ng biyanan ko eh, ng lalaki na ano, malamig sa ano, sa UK. Sabi niya, malamig ang klima doon. Totoo, malamig. Tapos yun nga, pagdating ko doon sa ano, sa labas, wala nga akong ano, di ba, wala pa akong SIM card. Siyempre, nakiki-wifi muna ako dyan sa ano, sa airport eh. Paglabas yun ng airport, sa labas, meron namang ano, wifi pa. Pero, kasi doon ang hintayin pala sa kabila. Tatawid ako. Malapit lang naman. Tatawid ako ng isang kalsada lang. Doon kasi yung paradaan ng mga sasakyan, yung mga magsusundo. Tapos, nakontak ko pa siya, yung manager ko, nakontak ko doon sa airport. Pero paglabas, di ko na nakontak kasi nga, sabi ko, nandun na ako sa kabila, patay, paano kaya niya ako makakontak? Tapos, bumalik ulit ako. Tumabay na naman ako sa may, doon sa may airport, sa may pintuan. May signal na naman. Nagkita kami. Sabi niya, papunta na ako dyan. Tapos sabi niya nga sa akin doon nga, maghintay ako doon sa waiting area. Bumalik ulit ako ron. Inintay ko na lang siya. Sa maya-maya.
Naglakad lang siya, doon niya naparada yung sasakyan niya malayo. Tapos yun, na yung ano, habang naglalakad kami, syempre kwentuhan, pakiramdaman. Tapos, dinala niya ako sa ano, sa McDo. Guys, mga kabayan, dinala niya sa McDo, pinakain niya ako. Kasi, ganun talaga sila rito eh. Mahilig sila sa mga sandwiches, sa burgers. Ang laki nga ng McDo, di ko naubos eh. Dapat inuwi ko na lang eh. Nahiya naman kasi ako. Hindi ko naubos yung McDo. Pero, ganun pa man, pinakita ko sa kanya. Kakain ko lang kahit na busog ako kasi ang laki talaga ng McDo rito eh. Yung ano niya, yung burger na, yung hamburger niya. Tapos yung, ang laki rin ng Pepsi. Dito, puro mga produkto ito, malalaki eh. Kaya nun, pagkatapos nun yun dumating na ako. Tapos yung yung nagkataon yung pinunta kong tirahan, eh, kasi sa kontrata ko, libre ako ng 2 buwan. May upa naman talaga dito sa UK guys ng bahay, may upa. Pero nung nandun ako 2 buwan, ba, napaswerte pa. Umabot pa ako ng 4 na buwan kaya ito paano may pera. Kasi ganun talaga yun eh. Hindi ka naman nila pababayaan. Kasi pag una pa lang, ano ibabayad mo, di ba? Yun. Pagpunta ko ron, unang sumalubong sa akin, yung Pilipino nga. Kasi doon din pala sa tinirahan ko na doon siya. Kalilipat lang niya. Pero kagaya na sinabi ko sa inyo guys, di ko siya kasama sa trabaho. Doon lang kami nakikita sa tinitira namin. Magkaiwalay kami ng kwarto. Yun. Bago ako lumipat dito sa, yun nga, sa, dito sa ano, Billstone. 'Di ba pag nagba-vlog ako, binabanggit ko lagi. Nabanggit ko na yun na dati ako nakatira doon sa kabila, sa Wolverhampton. Ngayon, nandito na ako. Yan yun ang naging karanasan ko, mga kabayan, mga guys. Sana nagustuhan nyo yung pagkukwento ko sa inyo, yung naging buhay ko rito. Papunta pa lang yun, yung pagpunta ko, yun pa lang, exciting na, di ba? Sana nagustuhan nyo yung paglalakbay ko. Kasi, ano naman mga kabayan, mga guys, wala tayong magawa. Ito, makapagkwentuhan na lang sa inyo. Mangumusta dyan. Sa mga nanonood dyan sa Pilipinas, iba't ibang panig ng mundo, kung may nanonood sa akin, sana suportahan nyo. Kasi gusto ko talaga i-document yung araw-araw ng buhay ko dito sa UK. Andito ko ngayon sa kwarto, at ito, nakikipagkwentuhan sa inyo. Tingnan natin guys yung ano, mag-alas 8 na eh, pero parang may liwanag pa rin, di ba? Kita mo, dapat talaga ng gabi na, tingnan nyo papakita ko, ayan, tingnan nyo. Oh, naiwala na kayo sa akin. Mag-8 na. Siguro mga quarter to 8 na, malapit na. Oh, di ba? Ayan. Sabi ko sa inyo mga guys, ito na ano na kahit 8 na dito maliwanag pa eh. Kasi pagkakaalam ko ata yung ano ba, ano ba yung pag tinignan natin yung ano, yung globe, yung ano talaga hugis ng earth sa totoong buhay talaga no. Sa nakapwesto ang UK sa ilalim ba ng ano globe? 'Di ba kasi yung araw yung earth natin umiikot, 'di ba? Saan ba ano? Check natin yung guys pag ano. Mga guys, check natin kung saan nakapwesto yung ano yung UK kasi maliwanag pa eh. Kaya yung araw siguro umaabot o hindi ko na maintindihan eh. Kasi kung sa ibabaw, di mainit, di ba? Kasi malamig nga rito eh. Baka talagang ganun talaga ang bansang to. Maliwanag pa kahit na gabi na. Guys, mga kabayan, salamat sa panonood nyo sa akin sa pakikipagkwentuhan sa mga sinasabi ko sa inyo. Yung ulitin ko lang, pag nag-upload ako ng YouTube, di ko na siguro i-edit yung mga mali-mali ko. Kasi mas maganda, natural na pag-upload. Kasi, mas gusto ni YouTube yung ganun eh. Pero wala pa akong ano guys wala pa tayong anong tawag dito. Magsisimula pa lang tayo mag-vlog. Sinisimulan ko pa lang. Sinasanay kong marap sa camera na hindi nahihiya. Yan. Siguro hanggang dito na lang mga kabayan, mga guys. Talagang nakapagkwentuhan ako sa inyo kasi wala akong kasama rito. At kasi yung
Pamilya ko naman doon sa Pilipinas, pag ganitong oras na, kahit pag alas 5 pa lang, alas 5 no, sa atin, dito, tapos bibilangin mo yun, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pag mga 12 na kasi tulog na yung family ko doon, yung misis ko tulog na. Kaya, alam nila, alam na yun, alam na. Pag sa daily routine, alam ko na yun, alam na rin nila. Nandun na rin sila, di ko rin sila matawagan kasi papahinga na. Siyempre, may mga edad na tayo, di ba? Hindi naman gaano matanda. Lampas lang tayo 50. Kaya, pag uwi ko dito, di, wala akong kausap. Di pa naman ako nanonood ng ano bihira lang ako manood ng YouTube eh. Mostly, ang paborito ko yung mga pelikula. Data lang to. Sana, sa Sabado nga makabit na yung wifi para tuloy-tuloy na yung vlog ko, tuloy-tuloy na upload ko sa YouTube. Yung data lang gamit ko. At parang wifi din ang bayaran, mga guys, mga kabayan. Kung halimbawa, kung gusto mo unlimited magkano? 25 pounds, magkano ba yung 25 pounds? Nasa ano yon 2,000 din yon 25 pounds, 2,000 plus yon. Magkano ba yung wifi sa atin sa Pilipinas? Yung gamit ng family ko, PLDT is, kasi nakakuha kami noon ng yung, may tinatawag silang yung, nung kumuha kasi kami ng wifi na PLDT, may nag-iikot, mga kasosyo kung tawagin. Parang steady lang bayad mo. Kahit na tumagal yung wifi ng maraming taon, yung bayad mo di tataas. Tapos yung signal pa niya malakas yun. 1499 yun. O yun, 1499. Sabihin natin 15. Tapos, isang buwan yun. Samantalang dito, data gamit, only 2,000. Parang wifi nga. Itong gamit ko ngayon, nung nakaraang linggo, kasi ma-expired na siya bago ako mag-vlog. 15 pounds yun. Bali, nasa mga yun. Nasa mga 1, 2. Pero, ang data niya is 50 GB. Malaki, di ba? Pero sa kakanood ko palagi, kasi nanood ako ng laptop, connect ko sa may TV. May TV ako malaki dito. Ayan pakita ko sa inyo. Ayan may TV yung malaki. Kinukonek ko sa laptop yan, kaya, yan. Binigay sa akin ng yan nung Pilipino nga na nakasama ko. Kasi magaling makasama yun, marami siyang mga kaibigan dito, matagal na kasi siya sa UK. Tapos kasi may TV rin siya sa kwarto niya. Tapos nung dumating nga siya isang araw, galing sa trabaho, kuya, tawag sa akin yun may TV ako dito, gusto mo ba? LCD lang. Pero maganda naman, Panasonic. Sabi ko, libre naman, di ba? Tapos kinukunik ko sa laptop ko yung guys, pag nanonood ako ng pelikula. Ngayon kasi, nung kasi sa dati kong tinirahan sa Wolverhampton, di ba kasi nga libre ako tirahan, libre wifi yun. Ngayon dito nung lumipat ako, data. Kaya nung minsan nanonood ako ng pelikula, laki ng bawas, bigla na bawas. Kaya sa ngayon, di pa ako nakakapag-upload. Pwede naman mag-upload kasi syempre yung video ko minsan, may GP na to Kung halimbawa, pag magbablog ako ng halimbawa, 20 minutes, 15 minutes, minsan pa meron akong vlog ng 30 minutes Yan. Yun hindi kakayanin. Syempre kailangan ko rin sa trabaho pag tumatawag yung mga boss, di ba? Yung mga kasama mo sa trabaho, kailangan hindi ka pwede mawawala ng data dito sa UK guys, mga kabayan. Yan, kailangan natin ng data rito kahit saan tayo magbunta. Kahit nga maglalakad pag gusto mong pumunta ng supermarket, meron kang lugar na gustong pupuntahan, gamit nila rito, puro Google Map. Yan ang gamit dito kasi ang number one na tawag dito, yung ginagamit na ng internet, search nila is Google search. Yun ang ginagamit ng UK dito. Google search sila, Google. 'Di ba sa Amerika Google? Sila rin Google din dito gamit nila. Hindi sila gumagamit ng iba. 'Di ba marami naman mga kalaban ng Google, 'di ba? Marami na rin mga internet ngayon. Mga searching, 'di ba? Pero ang gamit dito ng UK is Google. Kaya Google Map din ang gamit nila. Lahat ng Google Drive, yun ang ginagamit nila rito. Yun ang ibig ko sabihin kanina kapag wala kang data. Siyempre kung may pupuntahan ka,
Pindutin mo lang yung Google Map mo, type mo lang yung lugar na pupunta mo. Kung gusto mo walk, may minutes dun, kung ilang minutes. Kung gusto mo naman driving, meron. Ganun dito kasi pag pupunta ka ng trabaho, kaya nga pag nagkasasakyan nga ako, malamang ganun ang mangyayari. Yan. Yun, pinag-usapan natin, guys, mga kabayan, yung tungkol sa sa data. Kaya, ayun, siguro sa Sabado sana meron na. Kasi sabi ng kasama ko rito na Romanian, nung bago ako dumating dito, na sila, subscribe na siya sa kumpanya. Kasi dapat nung umuwi nga ako na maaga nun, sabi niya kasi darating daw, wala naman. Kaya nag-complain siya sa company. Dito kasi pag nag-complain, delikado sila. Ayaw nila ng ganun, kaya sabi sa Sabado raw darating. Itong darating na Sabado, ngayon is Wednesday. Itong darating na Sabado. Kaya pag may wifi na mga guys, yan, maganda na. Tuloy-tuloy na upload natin sa YouTube. Paano ngayon mga guys, mga kabayan, muli salamat, good evening sa inyong lahat. Salamat sa pakikipagkwentuhan. Sana naging masaya kayo kahit nakaganito lang, nakanito lang ako, nakipagkwentuhan sa inyo. Sana nakikinig kayo. Yung buhay-buhay natin dito sa ibang bansa, dito sa UK. Marami din tayong mga kababayan na ganun, na nagbablog. Yaan nyo guys, pag nakapag-upload ako sa YouTube, tignan ko kung may magano sa akin, tapos may magbati sa akin. Sige, sagutin ko naman kayo. Tapos ganun din sa mga kababayan natin dito sa UK na nagbablog. Meron tayong kababayan dito na nagbablog na matagal na. Galing pa siya sa ibang bansa, tapos tinuloy niya rito sa UK. Nagbablog siya. Hindi ko siya kilala, pero nakita ko yun nung nasa Pilipinas pa ako. Kaya parang sabi ko, pag ako rin makaalis, magbablog ako. Kasi ganoon naman tayo mga Pilipino, di ba? Usong-uso talaga ang vlog. Lalo na dyan sa Pilipinas, ang daming vloggers dyan. Sobra. Pati nga sa yung sa natin, sa politics natin, sa government binablog na rin nila Kaya may transparency dyan, di ba? Yung mga nangyayari dyan sa government natin, hindi sila nakakalusot sa mga vloggers. Kaya minsan yung mga politiko, di ba? Yung mga kongresista, yan, mga senador, ayan, sila, pag natatamaan yun ng mga vloggers, di ba, alam ko, naggagawa sila ng batas dyan para sinusulong nila na kung maaari, wag silang pakikialaman sa mga kasi yung mga vloggers na yan, nag-ano lang sila, nagkasabi lang ng totoo, pero ayun nga, natatamaan yung mga dapat tamaan. Napunta na tayo dun guys mga kabayan, hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig nyo. Sana nagustuhan nyo yung mga kwento ko. Parang nagkukwentuhan lang naman tayo Salamat, sana nagustuhan nyo yung kwento ko. At subaybayan nyo po yung pag-vlog ko palagi. Pagising ko sa umaga, pagpasok, tuloy-tuloy pa rin yan. Hanggat kaya, sige, gagawin natin. Sige, paalam na. Good night. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. At mabuhay dyan sa Pilipinas. Mabuhay sa mga OFW na sa iba't ibang bansa. Mabuhay tayong lahat. Tandaan natin, huwag natin kalilimutan tayong mga OFW, bayani ng ating bansa. Okay? See you tomorrow or other day, tomorrow or next day. Tuloy-tuloy, see you. Pasensya na minsan, mali-mali salita ako Sige, good night. Paalam. Bye-bye.